mga bossy, kaya muli nagbabalik nga pala si Doc Bibay. Ayan, what's up sa inyo mga bossy, kaya muli nagbabalik nga pala si Doc Bibay. Ayan, balikado nga pala tayo ng mga bossy. Dito muna, let's go. Dito sa inyo. Ayan mga bossing, bali, panoorin natin yung introduction video. So ayan mga bossing, bali, papanoorin natin yung introduction video tungkol dito sa Senado. Tingnan natin yung pinadahin niya ng topic natin. So, ayan mga Nagkainitan po mga senador sa sesyon ngayong hapon. Ang nakakita po, naku, kita-kita niya Nelson. Kitang-kita po ni Mean Corbera live kung ano nangyari. Mean, ano ba nangyari? Ikaw nga magkwento. Then at Nelson, sa sesyon ngayong hapon, nag-privilege speech kasi si Senator Jingo Estrada. Sa kanyang privilege speech, binanatan niya itong si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez yung nag-aakusa sa kanya na umano'y tumanggap siya ng 30% na umano'y komisyon mula umano doon sa mga flood control projects sa Bulacan. Kaya ang tanong ng mga senador, nasan si Bryce Hernandez? Kinukasyon nila si Senate President Vicente Soto, bakit pumayag na ilipat sa custody ng PNP Custodial Center si Hernandez. Gayong ang Senado raw ang may lehitimong karapatan dahil meron silang contempt of... mismo. Bakit nga ba kailangang i-request pa nitong ni si Bakit nga ba kailangang i-request pa nitong ni si Speaker Romualdez diba sa balita ay natatakot ni Hernandez takot bumalik sa Pinas diba sa balita nire-request ni Hernandez natatakot bumalik sa Pinas so nire-request kung ano bang mangyari sa balita natatakot sa dalawang senador na kanyang binanggit kung sa ito ay sina Jingoy sa dalawang senador na kanyang binanggit kung sa ito ay sina Jingoy Estrada at si Senador order laban sa kanya. Sabi ni Senator Alan Peter, dapat yata repasuhin na yung rules sa witness. Ang sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta, may mga testigo ng Senado na inaagaw o kinukuha ng kamera tapos didiktahan daw kung ano yung gagawin ng isang testigo na yan ay never na ginawa ng Senado. Katulad niyong pananakot na kapag hindi sa sumakay doon sa umani gusto ng mga kongresista sa ipapakulong. Ang tanong naman ni Senator Rodante Marcoleta, ano ba yung pinaka-importante doon sa nasayang nga ba yung ginawa ng Senado na investigasyon doon sa 3 beses na pagpapatawag ng pagdinig kung saan doon sa 3 yun na contempt itong si Bryce Hernandez sa pagdinig ng Senado. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. We're not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. Ayan si... Kalokohan to mga bossing, kalokohan to mga hanap yung buhay ng resource person. Ang ano ko dito is tamang yung sinabi ni sa amin sinabi ni Bato de la Rosa at saka dito ni Senator Dante Marcoleta na malamang sa malamang kinausap to ng mga congressman dyan sa mga kamara itong si Assistant D. Secretary Hernandez. So yun, bali yung speech na nito scripted na to. Yun yung conclusion ko. So tuloy na mga boss. Si Senator Rodante Marcoleta, kasi sabi niya, hindi totoong mga nganib ang buhay mo, bantay sarado ka pa nga dito sa Senado at bibigyan ka ng sapat na proteksyon pati na yung pagkain ng isang testigo kapag siya ay nandito sa custody ng Senado. Malamang daw talagang hindi nagsasabi ng totoo to si Bryce Hernandez, kaya siya natatakot na dahil mismo, kagaya nga ng sinabi ko, yun nga nangyari. Malamang, kinausap na yun ng mga congressman. Kalokohan na yun, hindi. Lalo itong buhayan na to. Si Speaker tsaka si Saldico. Yan yung mga pinuno dyan sa mababang kapulungan.
Dahil dyan, nagkasagutan yung mga senador, nagpatawag ng break at pagkatapos ng break, Nelson at Jen, nagmoson si Senator Jinggoy Estrada na mailipat sa Pasay City Jail itong si Hernandez na sinuglahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at yan ay inaprubahan sa plenary session. Balik sa inyo, Nelson at Jen. Ayun. So ano yung tagpo na talagang mainit ba ang paano natin nasabing naging mainit ang tagpo, Meng? Si Senator Bato de la Rosa namumula na sa galit. Kita mo kasi Jen yung ano niya, 'di ba? Hindi naman sa inaano natin yung wala siyang busok, pero ang pula na kasi. Namumula talaga. Oo, namumula na siya sa galit. Ang sabi niya, ang Senate yung may lehitimong custody kasi sa Pinakalaman pa yung buhok de la Rosa, no? Kulit ng reporter. Sa House naman kahapon, hindi naman nila ipinakontempt si Bryce Hernandez. So, unang-una, sabi nila, nakiusap yung House na makuha yung makapadalo. Dahil siya nakakulong dito, mapadalo sa hearing kahapon. Bakit after nagpasa na hindi na sa ibabalik dito? Samantalang wala naman silang contempt order. Imbes dinala siya sa PNP Custodial Center. O ano daw yung bearing? Kaya ang sabi ng mga senador ngayon, dapat siyang maibalik dito sa Senado. Ayun. Ano yung sinasabi ni Tito Sen kanina na paano kung halimbawa ang Kamara naman na nakiusap sa atin? May ganun bang anggulo? Papayagan naman daw, Jen. Pero yung kahapon kasi wala talagang basihan para sila ay ibig sabihin, walang basihan para mag-decide ang Kamara na kunin ng custody, makisama dito sa pagkuha ng custody dito kay Hernandez. Dahil una, yung hearing, hindi naman sa pinakontempt. Ibig sabihin, yung Senado na may contempt order, ibig sabihin, dapat dito siya makulong. So ang standing... Senado yung magpapasa kung saan siya i-custody. So ang standing pala, kaya nakakulong si Bryce ay dahil sa contempt order. Kasi humingi siya ng custody, di ba? Sa Kamara. Kung matatandaan nyo dyan, nung nakaraang hearing, ipinakontempt, nag-motion si Senator Jinggoy na ipakontempt itong si Hernandez. Tinatanong kasi siya, dun sa issue ng pagkakasino niya, tinatanggi niya pa kahit na may mga ebidensya na nagpapatunay na siya ay labas-masok sa kasino. Yan yung dahilan, kaya nag-high na motion para ipakontempt siya. Yung contempt order ay binirmahan naman ni dating Senate President Francis Escudero. Kaya lang, ang lang kasi ang tinatanong ni Senator Rodante Marcoleta kung may bearing ba ngayong ginawa nila. Kasi nung mapirmahan ng contempt order nung umaga, nagkaroon ng Senate leadership reshuffle ng Rigodon nung hapon. Kaya tinatanong niya, may bearing nga ba yung mga ginawa ng mga nakaraang komite sa pagbabago ngayon ng Senado? So yun palang pagpapahiram kay Bryce ay may pirma talaga ni SP Soto sa kasunduan na pagkatapos mong mahiram, ibabalik yun sa Senado. Oo, may ganong may humingi sila ng permit na mapadala siya sa Senate hearing. Kaya nagtataka tong mga senador, bakit nandun yung custody nung hapon? Kasi nakiusap daw ata, di ba? Parang nakiusap daw ata ang leadership ng Kamara na dali na lang siya sa PNP Custodial Center, Meng. Kaya nga. Naku, ibe-briefing na, ibe-brainwash na yan. Ang sabi ng mga senador, bakit sila yung magpapasa? Wala naman sila, walang bearing yun. Bigyan nila pinakontempt bakit sila magpapasa tungkol dito sa custody kay Bryce Hernandez? So ang latest, sa Pasay na siya ikukulong? Ngayong hapon, kung kapag napirmahan na ni So yun na nga mga bossing, bali tapos na itong video na to. So reaction ko lang, boo! Yan, Romualdez. Lalabas rin ang baho mo soon. Maghihintay-hintay ka lang. So yun lang mga bossing. Subscribe! Yan yung subscribe nyo, yung click nyo, no? Scan nyo lang yung QR code. Scan nyo lang. So yun lang mga bossing. Peace. Peace, yo. Yun lang mga bossing. Peace.